ngayon po, buhay pa po si Tito Ned na sinama po na sa ibang bansa. Doon po niya po na paramdam sa amin kung gano'n po siya. Mapagmahal na Tito, mamalasakit po. Siya po yung nagiging kapuhan po namin. The best po si Tito Ned. Ayun lang. Thank you, Ma'am Hana, na pinakita mo na kung paano the best para sa iyo, isa siyang the best man sa iyong buhay. Alam ko masakit na wala ng isang pamilya, pero ito po ay may kapalit ang Panginoon. Nandiyan yung pag-comfort niya para sa atin. Alam kong masakit at maraming pinag-aralan si Kuya sa kanyang buhay, pero may pangako ang Panginoon sa atin. Ang sabi niya po sa Revelation 21 verse 4, ang sabi ng Panginoon, kung tayo po ay babalik mo sa Kanya, ang pangako po ng Panginoon sa atin, papahirin niya ang lahat ng luha sa kanyang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o panugpitan man o hirap man ang mga bagay ay naparatan. Ano man ang pinag-aaral ni Tatay na ito po ay papalitan na ng Panginoon ng galak at saya sa piling ng aming Panginoon. Sunod po ay si palimakin niya pa rin si Sir Andrew. Sa akin po, dito may likod. Bilang dito po. Siya po yung kahit medyo nagkakamali po ano. Dinagay pa rin po yung nigit niya. Tapos po, sa trabaho naman po, napakabuti na po kasama sa trabaho. Lahat po ng pagkakamali namin na inaako ko at sa mga taong nakapalikot sa kanya, nasabi niyo po talaga na napabuting tao po ni Tito Ned. Kasi po, kitang-kita naman po sa kanya. Sa isang taong po namin sasama sa trabaho, napakita na po sa akin yung pagiging buting tao po. Thank you, Sir Andrew. Wala kaming duda na mabuting tao si Tatay na dahil makikita ko po dito yung pagmamahal na pinakita niyo po kay Tatay. Sa dami ng mga tao na narito, patunay na pagpapakita na yung pagmamahal at patunay na mabuting tao po si Tatay. Thank you, Sir Andrew. At sunod po na magbibigay ng kanyang testimony ay ang kanya pong bayaw, si Tito na Kuya namin. Kuya? Tao na pagmahal sa mga anak.
sir. Sunod po ay si Lolo Mel po at Lola Emmy. Pwede kong sabay po. Yung kanyang mga nino. Hindi ka matulog. Nag-grabe sa inyo na ako po yung ninong ni Lito. Dahil nung sa amin siya lumaki hanggang sa pagigihiratan niya doon siya sa amin nakatira. Doon sa mga kasama siya. Natutuwa ko at yung nakapagpa-amin siya talagang mga anak niya na naibigay ay yung dapat niya yung papel sa buhay. Natutuwa ko kung nagawa niya yung mga dapat gawin ng isang ama at sinasabi naman ng kanyang misis, medyo na talagang okay. Walang problema sa aking mga apo. Natutuwa ko maligaya sila sa kanila. Thank you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako'y napupulit na pagkasalamat sa Panginoon sa buhay ni Amel na dati po nung dumating ako sa kanya, Facebook na lang siya noon hanggang sa nung natapos siya ng high school sa amin ako nila. Nagpagsalam lang siya nag-asawa, nag-aanak, natutuwa ako sa Panginoon dahil sa nakatapos na yung mga anak niya. Tapos na ang incident sa Rotagaya. Pinonor siya ng Panginoon. Pinagsalamatan ng Panginoon sa kanyang buhay kasi yung mga anak niya napatapos na. Amen. Praise God. Thank you, ma'am. Tunay na mabait po ang Panginoon. Tunay na mabuti po ang Panginoon. Dahil natun yung gabay niya po kay tatay niya. At pinatunayan niyo po na lumaki po si tatay niya ng isang mabuting tao at responsable hanggang sa po sa kanya po. Hanggang siya po ay nag-asawa. Pinakita niyo po, kayo naging saksi sa kanyang buhay. Pinakita niyo po na siya po ay isang responsable tao po. Thank you po sa inyo, Lolo Mel at Lolo Emmy. At sunod po mula naman po sa kanyang mga kapatid ay sisimulan ko po kay Tita Malan. Be ready. Gulat din. Dapat mga Pero, hindi ko mga pagkakay. Nakakita rin ko yung e-commerce dito.
Kaya ako nasabi, kasi ito na po nang sabi nila, ang kakain, lumaki sa, namin lolo po kasi siya, parang lolo po siya. Tapos lumaki siya, ano siya, sa Manginang, nangyari siya, lumaki. Kumbaga, kapatid ko namin siya pangalay, pero hindi ko namin, yung hindi po kasi lumaki na talagang, yung kakal namin. Ang pinalasasamatan ko lang po, itong huli, pero yung malalaki na kami, tsaka naging, parang, ano po, yung naging kakapuli siya sa akin. Kasi, hindi ka kami, pero lagi malayo po kasi siya, lumaki po nga kami na malayo siya sa amin. Nagkakamili siya, malayo siya sa amin. Ito mo yung nakakapos yung mga bata. Yung kumbaga tapos yung gagani na sa mga anak niya. Tapos yung nagkikula siya sa amin. Naging sa akin, parang po na naging kapasya kasi naging madalas na kami nagkatawagan. Madalas na kami na nag-uusap. Tungkol sa mga pamilya. Pero nasa lumuyan na nagkakapis siya. Kumbaga, yung ano niya, tungkol sa mga anak niya. Nitong huli, naramdaman ko yung pagiging kakanya sa amin. At salamat kasi naramdaman ko yun. At ang ano na po, nakalobang ko nito yung mawawala na pala siya. Ito niya ako makausap siguro. Mag-isilin, pero hindi ko po siya nakausap. Ang ano lang po doon yung reference sa mga cellphone, sa magandang ano yun. Kung may ganung pagkakataon na pagpala, hindi na ako yung siya ko na nagkausap kami ng huli na ako niya. Thank you, Ma'am Marley. Sunod po si Tito Mencio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tol, alam ko, misis, na late time. Ulito, sabihin sa'yo, mahal na mahal ka namin. Hindi naman namin nasasabi sa'yo mga araw-araw kasi magkakayo tayo. Nandito ka sa kabigin, nasa Bulacan kami. Pero, kahit kailan, never ko nakalimutan kung ano yung pinsama natin dalawa. Mga araw pa. Dahil tayong dalawang ahead sa mga batang mga kapalitan na nakakabata sa atin. Yung mga pinagdaran, sihir at pinagdaran ng dalawa, kung saan kayo tumatayo, yung pagkatalim, tumatawas tayo ng tuho. Minsan pa nga, nagkambak tayo ng sapa. Hindi pa natin trabaho, nasasahod ng magulang natin sa isa natin dalawa. Hindi alam ng mga kapatid natin, malilit yun. Bagamat mas malayo tayo sa akin. Mga tigamito sa kabingin, mahal lang, hindi tayo magpunuyo. Tinaguhin mo talaga, tayo. Salamat. Uliman. Pero, sasabihin siya, mahal na mahal kita. Hindi talaga. Kaya, salita ko yun. Baunin mo, mahal namin. Baunin mo, mahal na mahal talaga kita. At salamat sa isang kapatid namin. I-stop na natin. Kung naman tayo, hindi pagkakawaan. Huwag dumating na kayo ganito pagkakataon. Pagkaroon tayo ng pinawasin sa isa. Huwag gano'n. Tayo yung sinilang mga magulang natin, tayo yung isa. Hindi maaaring magkakapiling dahil sa ganito huli. Hindi tama. Kaya, mahal ka namin. Salamat po, salamat. Thank you, Sir Mencio. Yes po, ang mahalaga pa po ay yung naman po anong mga pinagdadaan namin ang pinagdadaan po yung pagpapalawan at pag-unawa po sa bawat isa. Dahil hindi po lahat tayo sa gawa kayo na unawaan po natin ang pagkulangan ng bawat isa.
Thank you sa pinahagi na testimony patungkol po kay Carmel at ang kanyang pagiging hardworking nung siya pa ngayon batang magawa. Ito po ay mahanap ng unang kabataan ngayon yung pagiging masipag sa trabaho. Ngayon marami ng mga kabataan ngayon na masyado nang nakatas sa mga social media. Nawa yung buhay ni Tatay ngayon ay maging inspirasyon din po sa bawat isa sa atin. Sunod po ay si Tito Po. Anak lang, sabi mo nga. Yung magkikita tayo, kaya mo ba nakatete ka sasabihin mo? Eh, sabaw ba ng kain, hindi mo natin pata sa sinabi yung pinangako mo. Umalis na. Iisa kita taga-hangaan. Siwala pa. Alam naman ako yung masasabihin sa iyo. Ngayon na tayo, wala nang bata pa. Ito lang, mahal na mahal ka namin. Kami magkakapatid. Hindi rin alam ko anong sasabihin ko. Maraming salamat sa buhay ko. Thank you. O, yung sunod po, ang mga kapatid ay si Biasama. Maraming nanggap po. Ako po yung maraming sa amin sa kapatid. At masasabi sa makahan. Hindi mo lang namin nakasama namin. Marami ba? Napakadali ng buhay. Kung buhay tayo crash lang, ano na kami? Bakit tayo wala kang nakakali dito sa ibabaw ng mundo. Ulang ko yun po, sasama natin. Ulang na kami. Apat kaming lalaki. Tatlo na lang lang dito. Salamat sa iyo, sa mga kasama natin. Hindi man kasama na sa magkakapit ng buhay. Pero sa pinala lang naman natin, wala pagkain ng kita. Salamat at hindi ko mabay ng uli ng ulakan. Ang walang maganda, walang mababago. Ganun pa rin, walang mga patawalo sa mga kamanay ko, asawa mo. Yun lang, masama. Salamat sa iyong buhay. Thank you, Sir Sunny. And narinig ko na rin yung mga testimony ng mga kabalit. Nandun po yung pagmamahal ng kanyang kabalit kay Tatay Nena. Sa kanyang pag-isan, alam ko na babaguhin ng Tatay Nena yung mga masasayang alaala ng inyong pinagsiluhan at ang pagmamahal at pag-ibig na pag-aamon sa kanya. Ngayon po ay lalakad po tayo sa kanyang mga anak. Una ito po ang bunsong anak na si Joy. Hello po, magandang gabi ko sa lahat.
tatay ay mabuting asawa, mabuting ama, at anak. Sa lahat, siya yung magtatanggol sa akin. Pinakauna ang magtatanggol sa akin. Ayaw na ayaw kami nasasaktan, umiiyak, lalo na si nanay. Kahit kaming magkakapatid, inaaway ka konti. Kapag inaaway sa nararamdaman mo talaga kung gaano siya mapagmahal na tao. Sa aming pamilya niya, sa kapwa niya, sa trabaho, sa lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Thank you, Ma'am, sa iyong binahagi sa katangian ng iyong mahal tatay niya. Sunod po ay si Jerome. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Una, salamat ako sa lahat ng pumunta dito, lahat ng nagmamahaling tatay, sa mga pamilya niya, sa mga kaibigan, sa mga tumutulong sa amin araw-araw sa pagluluto, sa mga malengke. Hindi pa lang po, lubos kami salamat sa lahat. And kay tatay, nakasulay, simula sa Luzon, hanggang Mindanao, nakapunta ko sila dito tayo. Hindi ko talaga, ang bait mo. Kwento ko lang mo sa mga ano yan, kung di alam ng lahat, tatay ko talaga, so ang bait yan. Nalaman ko lang dito nung bastang college ako, kasi tatay talaga, pumapasok siya na umaga-umaga, then nagdadala siya ng mga bigas sa trabaho niya, kasi nga, yung iba short sa budget nila, sa pamilya nila, yung iba hindi nga daw uuwi. Doon pa lang, makikita na natin na mabait at saka magaling makisama ang tatay. Isa ko po sa mga pangaral, marami pa sa tatay, pero marami rin mga natandaan. Pero yung pinaka-address is, bagamat hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral, hindi naman doon sa pagmamayabang, pero kaya ipagmalaki ito ang pamilya namin kapag po kayo pumasok sa aming bahay, bubungad po agad sa inyong paningin ang napakamaraming medal. Bagamat bilang lang sa mga daliri ko ang aking dyan, mga sports na. Doon pa lang ako, gawin ako talagang ipagmamalaki po ng aming pamilya. Sa loob ng 13 years, kwento ko lang din ako, sa loob ng 13 years, lakas at laro ang mga ATM po ni tatay para lang po matagulit ang pamilya ito. Oo, mahirap po talaga, mahirap magpagawat ang sinasahod ng aking tatay is hindi sapat sa pamilya. Kasi po, apat po kami nag-aaral, kumakalis na po. Sa loob ng 13 years niya, hindi po kami nakalibig na rin ako. Lahat po ng pangaral, lahat ng mabubuti, lahat ng dapat gawin hanggang sa pagkalaki ay kailangan sundin para din sa amin yan. Paano ko gusto yung logo ako? Gusto mo niya sabi niya. Thank you, sir. Nawala yung mga aral at pinitulong ni tatay na manatiling sa inyong puso sa buhay. Sunod po ay si Daniel. Hello po, lahat. Salamat dito, tita. Magulang po nagkasal. Sa lahat po, salamat po sa lahat. Salamat sa mga tumulong po sa amin dito. Salamat po.
pagpunta niya. Tay! Ang aga mo naman na ito. Di pa nga ako nakakabawag sa'yo eh. Hindi dalawang kapatid ko sinabi, mabait ka. Fake news yun. Sama ni tatay, ako paborito lang. Ako lagi pinapagalitan. Ako lagi sinisisi. Pero ngayon naiintindihan ko, tumagal na. Sabi binaga na ako. Para sa akin yung pala yung mga payo. Tay, maraming salamat sa mga payo mo sa akin. Naiintindihan ko po lahat yun. Naiintindihan ko po lahat. Ano po ba, mahal na mahal niyo po kami? Ikaw po yung pinakaunang ina-idol ko sa lahat. Sabi ko, gusto ko, paglaki ko, katulad po kita. Kasi, nakikita ko po sa tatay mo kasi, pagod sa trabaho, siya din po umuluto sa bahay. Gigisingin po kami, luto na po yung ulam. Lahat, kakain niya po kami. Tapos pag hindi po kami kumain, marami pa po sa amin yan. Tay, tingin ko sa lahat. Ako na bahala kayo nanay, tay, pahingaan na dyan. Ayusin mo yung bahay natin sa taas para pag nagsama-sama tayo dyan. Magkakituhan tayo ng matagal. At mag-inuman tayo, mag-inuman ako sa'yo. Promise yan. I love you, tay. Mahal ka namin. Thank you. Thank you, sir. Sila po ay si Ma'am Jean. Bago po si Ma'am Jean, si Tita May. Si Ma'am Jean. Lang niya ako. Lang niya ako. Sabi yun. Salamat po sa lahat ng nakalamat po sa amin simula po umpisa. Saka po sa mga taong tumulong po sa amin. Siguro talagang marunong po talagang kasama sa tatay. Kasi yung mga tao nandito po, hindi lang po kamag-anak niya. Pati po yung mga tao nandito po, kapit-bahay po namin. Yung mga kamag-anak po namin, nagbukas pa po, mula sa malayang lugar. Hindi po biro yung ginagawa niyo po para sa amin sa uling araw po ng tatay namin. Lagi po namin itong ibabaan sa puso po namin. Hindi naman po perfecto sa tatay, oo. Pero lahat po sa amin, na mga anak niya, ehemplo po talaga siya. Lalo mo sa pakikisama. Saka po sa pagpapahalaga po sa edukasyon, sila po ng nanay ko. Kasi hindi mo kami mayaman. Yun lang po yung naibabaw ko sa amin. Ipamamahal sa amin. Hindi naman po kami magagaling. Hindi naman po kami madidiscount. At least may paniban lang kami. Sa mga tao po na nandito, at kung hindi rin po nakapunta, wala po rin naman po yung mga circumstances, diba? Pero yung lahat po ng nagawa, may padama, naibigay ko ng tatay namin. Sana po, baunin niyo po. Malaking bagay na rin po sa amin yun na
ganitong pagkakataon po, kahit hindi naman po, pero naparamdam niyo po sa amin. 5 lang po kami ngayon, pero parang ang dami po talaga nagmamahal sa amin. Hindi ko mapapasalamatan lahat namin, pero yun po, tatay ko naman po. Panganay mo kasi ako kaya ang dami kong naaalala. Pero pilit ko nagpapakatibay para po sa pamilya ko hanggang bukas. Hanggang para sa nanay ko po. Yun lang po mapapamahal ko po sa kanya. Para rin sa mga kapatid ko. At salamat din po kasi nakita ko rin yung pagmamahal din po niya sa anak ko, sa ako niya. Na alam ko gusto rin niya maparamdam para sa mga susunod pa ng mga ako. Lagi huli na lang namin kayo, dahil ko kwento, hindi ka namin makakalimutan. Thank you, Ma'am Jean. Salamat sa inyong testimony na ipinakita kung paano naging mabuting ama sa inyo si Tatay Mel. Yung sinabi mo kanina, tumatak sa akin, yung pagpagkakasabi mo, so favorite ni Tatay, yung pagmamahal sa atin ng ating ama ay hindi po magtatawaran. Pinapagalitan po tayo ng ating magulang sapagkat nais niyo po tayong itama at mailagay sa maayos. Kaya sa mga bata na narito, huwag po sanang sasamahin yung mga kalooban kung tayo po ay pinapagalitan ng ating magulang. Sapagkat ito po ay tanda ng kanilang pagmamahal sa inyo. Salamat sa buhay ni Tatay dahil nakita ko sa testimony ng kanyang mga anak kung paano siya naging mabuti at responsable mga sapagkat hindi ko po makikita po kung hindi po kayo lalaki na ganyan kung wala yung pagmamahal sa inyo ng mga magulang. Kaya sa iyo, Tatay, na kami po ay sumasaludo sa inyo sa iyong pagiging responsable at mabuting ama. Gawa ito po ay maging isang legacy po sa mga anak niya, sa mga susunod na yung kanyang mga kabutihan ay may pagpatuloy. At ito po ay makita rin sa atin at mapadabalin po natin sa ating mga pamilya. Ngayon po ay hihingan ko po na rin ang testimony ko ang kanyang tirang pagbahay na si Ma'am Jo. Naunawaan po namin, ma'am, okay lang po. Naunawaan ko po na tunay na masakit na po talaga wala ng isang mahal sa buhay. Subalit, lahat po niyan ay nakatakdan. Maaaring na hindi po natin naunawaan kung bakit mangyayari lahat ng ito. Pero tulad po nga na sinabi yung binasa po kanina sa Ecclesiastes 3 na lahat ng bagay ay tinakdan ng Diyos sa tamang panahon. Alam ko na masakit mawala na mahal sa buhay, pero darating dito ang panahon na maunawaan mo ito at ang tanging gagawin po natin ay tanggapin. Sapagkat ang lahat ng ito ay may dahilan po ito. Lahat ng iyong kabigatan at pindahan po natin sa Panginoon. Sa iyo, Tatay Mel, muli kami po may sumasaludo sa inyo. Pinakita niyo po yung isang, ang pinaka-importante po yung marunong po tayong makisama. Nakita ko po dito sa lahat ng mga narito, bunga ng pakikisama ni Tatay Mel. Nawa, ito po ay maging isang inspirasyon sa bawat isa sa atin na matutuloy po tayong makisama. At ngayon po ay dadako po tayo sa pagkahalay ng bulaklak bilang pagpapasalamat at pagpapakita po ng ating pagmamahal po kay Tatay Mel. Nagpapasalamat kami sa buhay niya, sa kanyang pamilya, sa lahat ng pagmamahal niya, sa mga tinuro niyang aral sa kanya. Hindi lang sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak o sa mga sino mang tao na kanyang nakasalamuha. Nagpapasalamat kami sa iyo, Tatay Mel. Nawa ang iyong buhay ay maging inspirasyon sa bawat isa. Sa lahat ng mga narinig namin ng testimony na mula sa kanyang mga anak at kapatid.
kamag-anak, nawa ito pong maging inspirasyon sa bawat isa sa atin na kanyang legacy ay may pagpatuloy. Hindi ka man makakasama ng kanyang pamilya physically, pero kami po ay makakasigurado na yung mga alaala at ang yung mga itinuro ay mananatili sa kanilang mga pusong isipan. At sa iyong paglisan sa mundong ito, ang tanging pabaho ng iyong pamilya ay pag-ibig. Muli kami ay nagpapasalamat sa iyo at sumasalito sa iyong kabutihan at sa iyong pagiging isang uliring ama. Salamat, Tatay Mel. Salamat sa iyong buhay. Ngayon po ay habang sinasaliwan po ng isang kawilin, na tayo po ay mag-aalay po ng buhay para kay Tatay Mel. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real, that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Maybe today I'll make you stay a little while, just for a smile, in love together. For I will show a place I know in Tokyo where we could be happy forever. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Never
Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta, nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta, nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta, nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka, pagkat pag-ibig mo As I write this letter, my heart's beating much too fast for my pen. Soon I'll be in your arms again. To think I'll be with you
to taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. But most of all, I just want to hear that wonderful sound, I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I heard the sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? I need reassuring. Those thoughts have been storing up in my mind. When I get home, what will I find? Will you still remember? I'm little wild, and will your love and strong? I've been away from you, happy forever. I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I heard the sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we want? My love, why ever did we You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew. I had with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's up. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you. Nobody else could ever know the part of me that can't let go. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again.
there's someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. I would give anything I own, would give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again, just to touch you once again. Only child alone and wild, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. Quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of